Bago tayo magsimula mga kazens, gusto ko po pala munang i-shoutout ang ating idol na si Connemar Tamalia. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. At binabati ko ang ating community spotlight for this week na sila: Witty Mom, Love Manhua, Memon Montiano, Introvert, at si Andre Ipamisa. At syempre, sa lahat ng ating mga kazens, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Ang nakaraan, sa pagsiwalat ng ating bida ng isa sa kanyang huling hiling kay Hubert, na gawing kanyang personal na mahikera si Vanessa, labis ang pagkagulat hindi lamang ni Hubert, kundi ng lahat ng nasa silid. Sa gitna ng tensyon, isang alaala ang muling sumagi sa isipan ni Ghislaine, ang ulat na minsang dinala sa kanya ni Claude, isa sa kanyang mga tauhan, ukol sa isang babae na kinatatakutan noon bilang ang pulang bangungot, si Vanessa. Isang babae na gumagamit ng mahika sa kakaibang paraan, isang pagsasanib ng marahas na enerhiya at dalisay na mana. Si Vanessa, na tinaguri ang May 7th bilog na ranggong talento, ay minsang sinubukang kunin ni Ghislaine sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit huli na ang lahat nang matagpuan niya itong wala ng buhay. Sa pagbalik ng ulirat ni Ghislaine, nagkaroon ng hati-hitang opinyon ang dalawang grupo. Para sa mga kasamahan ng ating bida, hindi nila makita kung paano magiging asset si Vanessa, lalo na't hindi naman ito kilala bilang malakas sa kanilang hanay. Ngunit sa panig naman nila Hubert, bukas loob nilang nais ipasa si Vanessa dahil sa kawalan nito ng kakayahang gumamit ng mahika. Hindi pa rin tumigil ang master ng Torres sa kanyang pagtatangkang paikutan si Ghislaine. Subalit isang matapang at diretsahang pahayag mula sa ating bida ang biglang nagpatahimik sa buong silid. Isang kahilingang hindi inaasahan ng lahat, hindi ito para sa kayamanan, hindi rin para sa kapangyarihan, kundi para sa buong suportang tulong ng mga Magic Hero sa nalalapit na pagsakop sa teritoryo ng Perdium. Mabilis na nag-alab ang galit ni Hubert. Halos sumabog ang kanyang aura sa tindi ng emosyon, at ang kanyang katawan ay kumawala ng nakakapasong enerhiya na tila yayanig sa buong tore. Ngunit bago pa tuluyang lumala ang sitwasyon, muling nagpakita ng katapangan si Ghislaine. Tahimik ngunit matalim ang kanyang mga salita, ipinabatid niyang ang tunay na pakay ng mga mananakop ay ang mga runestone. Isang bagay na hindi nila maaaring ipagwalang bahala. Walang ibang hinihinging kapalit ang ating bida kundi ang kanilang tulong. At bilang gantimpala, nangakong eksklusibong magsusupply ng mga runestone sa tore ng Crimson Flame. Sa harap ng matatag na paninindigan at malinaw na loika ni Ghislaine, napilitan si Hubert na ibaba ang kanyang galit. Sa huli, buong pagpayag siyang sumang-ayon sa hangarin ng ating bida. Agad na pinili ni Hubert si Alfoy upang manguna sa mga Magic Hero na susuporta sa teritoryo ng Perdium. Sa unay tumanggi si Alfoy, ngunit dahil sa isang pangakong binitiwan ni Hubert, napilitang sumang-ayon ito. Pagdating ni na Alfoy at ng mga Magic Hero mula sa Crimson Flame Tower, agad silang malugod na sinalubong ng ating bida. Habang nagmamasid sa paligid, napalinga-linga si Ghislaine upang hanapin si Vanessa. Ngunit laking gulat niya nang malamang si Vanessa ay inutusan lamang na magbuhat ng mga bagahe ng mga Magic Hero, isang bagay na lubhang ikinainis ng ating bida. Sa kanyang pagkainis, ibinato ni Ghislaine ang isa sa mga bag at tumama ito sa mukha ni Alfoy, na agad namang nagalit. Sa tindi ng galit, nagtangka si Alfoy na umatake sa grupo ni Ghislaine. Ngunit bago pa man siya makakilos, agad silang napalibutan ng mga mercenaryo. Tahimik ngunit may bangis ang pahayag ni Ghislaine, wala siyang pakialam sa grupo ng mga Magic Hero. Ayon sa kanya, gagamitin lamang sila bilang suporta sa mana, isang pahayag na lalong nagpaliyab sa galit ni Alfoy. Sa huli, buong grupo ng mga Magic Hero ay ipinasa na lamang niya kina Kaor at Gillian. Samantala, nilapitan ni Ghislaine si Vanessa. Sa malamig ngunit tiyak na tinig, ipinangako niya na kung siya'y mananatiling sa kanyang tabi at susunod sa kanya, matututo rin siyang gumamit ng mahika. Ang pagpapatuloy. Pagkatapos mapangakuan ng ating bida si Vanessa, makikitang pumasok silang dalawa sa isang lugar ng pagsasanay. Maingat na naglakad si Ghislaine papunta sa gitna ng silid, matikas, tahimik, at paon ng kumpiyansa.
Sa kanyang likuran ay si Vanessa, mahinahong sumusunod habang tangan ang kanyang tungkod. Kapansin-pansin ang bakas ng kaba sa kanyang mukha, samantalang si Ghislaine ay nanatiling seryoso at walang bahid ng pag-aalinlangan. Napansin ni Vanessa na bigla na lamang huminto ang ating bida sa harapan niya. Tila may bumabagabag sa kanya habang iniisip kung ano ang nasa isipan ni Ghislaine. May kung anong tensyon sa paligid na hindi niya maipaliwanag. Maya-maya pa'y tinawag ng ating bida ang pangalan ni Vanessa, isang simpleng pagtawag, ngunit sapat na para siya'y magulat at mapapitlag. Halatang natatarante pa ito habang sumasagot sa tanong ng ating bida. Diretsyong tinanong ni Ghislaine, gaano na ba kalayo ang narating mo sa pag-aaral ng mahika? Nahihiya man, ay buong kabab ang loob na tumugon si Vanessa, 5 bilog pa lamang ang aking naaabot. At, isang mahikang formula lamang po ang aking talagang natutunan. Muli siyang yumuko, halatang may halong kaba at pagkahiya. Ramdam niyang kulang pa siya sa karanasan. Bagamat hindi tuwirang ipinapakita ng ating bida, bahagyang napangiti ito sa narinig. Tila may kakaibang kislap sa kanyang mga mata habang kinumpirma ang sagot ni Vanessa. 5 bilog, tama ba? Tanong ni Ghislaine, na may halong paghanga sa tinig. Yan ay kahanga-hanga. Napatingin si Vanessa sa kanya, litaw sa mukha ang pagtataka. Hindi niya moari kung anong ibig ipahiwatig ng ating bida. Para bang may laman ang papuri nito, hindi basta simpleng pagbibigay galang. Ngunit bago pa man siya makapagtanong, napayuko siyang muli. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa paligid. May lungkot sa kanyang mga mata habang dahan daw ang niyakap ang kanyang tungkod, parang doon siya kumukuha ng lakas. Pero, wala rin namang saysay ang lahat ng iyon. Ani Vanessa sa mababang, nanginginig na tinig, ngayon ay may halong pait at bigat. Saglit siyang tumigil, saka muling nagsalita, ngayon ay mas mababa, mas buo ang boses. Sa kabila ng lahat ng pinag-aralan ko, wala akong kakayahang gumamit ng mahika. Hindi naman ito ikinagulat ng ating bida. Sa halip, tahimik lamang siyang tumingin kay Vanessa, saka marahang nagtanong sa mahinahong tinig na para bang ayaw niyang magdagdag pa sa bigat na dinadala ng dalaga. May dahilan ba kung bakit hindi mo ito magamit? Tahimik si Vanessa sa loob ng ilang sandali, bago muling nagsalita sa isang tinig na puno ng lungkot at panghihinayang. Simula pagkabata, hinding-hindi ko pa naramdaman ang aking mana. Muling bumalik sa kanyang alaala ang mga araw ng pananatili sa loob ng malamig at tahimik na laboratorio ng Crimson Tower. Nandoon siya, mag-isa, nakaupo sa gitna ng mga lumang aklat na pa ng mahiwagang kaalaman. Tahimik siyang nagbabalik tanaw habang napapailing, saka sinabi sa ating bida, buong akala ko, kaya kong matutong gumamit ng mahika. Kaya ako nagsikap, hindi ako tumigil. Sandaling tumigil siya, tila pinipigilan ng bamigat pang damdamin. Pero habang mas pinagbubuti ko, mas lalo kong nararamdaman na hindi ako makakagamit ng mahika. Pati ang kanyang guro, ang tanging taong gumabay sa kanya, ay tuluyan ng namaalam. Halatang may bahid ng panghihinayang sa kanyang tinig habang isinasalaysay ang lahat. Muling tumingin si Vanessa sa ating bida, ang kanyang mga matay malamlam, puno ng sakit at pagkalito. Sa isang mahina at halos pabulong na tinig, nagtanong siya, iyon ba ang dahilan, kung bakit ako itinakwil ng ganito? Hindi agad nakasagot ang ating bida. Tahimik niyang tinitigan si Vanessa, seryoso ang mga mata, tila may sinusuri. Sa kanyang isipan, mahinang bulong. 5 bilog, makikita si Vanessa na nakapikit, habang dahan-daw ang bumabalot sa kanya ang matangkad na kulay bughaw na enerhiya. Muli, tahimik na sambit ng ating bida. Kung kapangyarihan lang ang pag-uusapan, kapantay mo na ang mga matatanda sa tore ng mahika. Habang nakatingin kay Vanessa, may isang bahagi ng kanyang kaalaman ang unti-unting bumangon sa kanyang isipan. Isang bulong sa kanyang sarili. Ang mahika, hindi natututunan sa pamamagitan lang ng pagmamemorya. Dugtong pa niya, kailangan mo itong maunawaan, mula sa prinsipyo ng pag-activate, hanggang sa sariling interpretasyon at kalooban. Muling tumingin si Ghislaine kay Vanessa, bago niya sinabi sa banayad ngunit tiyak na tinig. Naiintindihan mo ito sa isip, Vanessa, pero ang katawan mo, hindi pa sumasabay. Siguradong dumaan ka sa matinding pagsusumikap at samot-saring pagkakamali para malampasan ito. Malalim ang naging pag-iisip ng ating bida habang tahimik na nakatingin kay Vanessa. Para bang may bumalik sa kanyang alaala,
kasabay ng mahinang bulong sa sarili. Ang iyong mga pagsisikap ay hindi nasayang, Vanessa. Iba lang ang landas na iyong tinahak. Sa katahimikan, unti-unting sumilay sa kanyang isipan ang boses ng kanyang tauhang si Claude, muli niyang naalala ang tanong nito noon. Naalala mo pa ba ang mahikirang sinunog ang buong hilagang Rotanya? Kasabay ng alaala, makikita si Claude na nag-iihaw ng karne habang kalmado ang tono ng boses. Ang babaeng iyon ay nasa ikapitong bilog. Dagdag pa nito, kahit isa siyang mahikera, natutunan niya ang pamamaraan ng paglinang ng mana sa kakaibang paraan. Sa ilalim ng nakakubling anino, tumingin si Claude sa ating bida nang may nakakalokong ngiti, at winika, siya ay baliw. Habang siya'y nakayuko, isang banayad ng ngiti ang sumilay sa labi ng ating bida, nilulukuban ng alaala ng nakaraan. Agad na inangat ng ating bida ang ulo, isinuksok ang isang kamay sa bulsa, at sa malamig na tinig ay winika, tuturuan kitang sa pamamaraan ng paglilinang ng iyong mana. Natigilan si Vanessa sa sinabi ng ating bida. Tila nabalot ng kaba, naramdaman niyang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang pisngi. Sa mapupungay na mata ay tumingin siya sa ating bida, hindi makapaniwala sa mga sinambit nito sa kanyang narinig. Ako ay isang mahikera, bakit ko kailangang matutunan ang paglilinang ng mana? Mahina ngunit puno ng pag-aalangan niyang tanong, kasabay ng kanyang pagyuko. Mabilis namang sumagot ang ating bida, agad itinaas ang kanang kamay, at buong kumpiyansang nagwika. Ang mahikang bilog at ang paglilinang ng mana ay parehong nakabatay sa mismong mana. Sa tiwala niyang tinig, muling nagsalita ang ating bida, sabay tanong. Hindi mo pa ba ito nasubukan dati? Nanlamig si Vanessa, para bang may dumapong hilakbot sa kanyang katawan at napatingil habang nakatingin sa ating bida tila hindi alam ang isasagot. Ilang saglit lang ay napailing siya ng nahihiya at mariing napapikit bago sumagot. Hindi, kabaliwan yan, ang paggamit ng mahika sa pamamagitan ng mana cultivation. Nautol siya, namuo ang kaba sa kanyang dibdib. Pilit mang buuin ang sasabihin ay tila natuyuan ng laway. Sa huli, halos pabulong ang kanyang tinig, nauutol habang pinipilit tapusin ang nais sabihin. Kapag nagkamali ka, mamaaring, maging baldado ka, habang buhay. Iniangat naman ng ating bida ang kanyang kanang kamay. Masisilayan ang ngiti sa mata at labi ng ating bida, at kinuha ang atensyon ng kanyang, abab, sa pagtawag sa pangalan nito bago nagsabi. Tara, gawin natin ito. Tila napako naman sa kinatatayuan si Vanessa, parang naging yelo sa paanyaya ng ating bida. Tinitigan ni Ghislaine si Vanessa ng may kasabikan, ang mga mata niyang kumikislap, naghihintay ng tugon. Mula rito, si Vanessa naman ay namula sa pagtitig ng ating bida, hindi makatingin ng diretsyo. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa lugar ng pagsasanay. Dahan-dahan niyang tinignan ang kanyang palad, pinagmamasdan ito ng tila naguguluhan, hindi makapagdesisyon sa mga sinabi ni Ghislaine. Habang tinitignan ito, napasambit siya sa sarili, gagamitin ko ba ang mahika? Sinusubukan niyang magpasya, at patuloy na nakatingin sa kanyang mga kamay. Isang mahigpit na pagkayam ang ginawa ni Vanessa, tila nagsagawa ng desisyon. Ang pagsarado ng kanyang kamao ay nagsilbing tanda ng kanyang pagnanais. Muling bumanggit siya sa sarili, kung maaari ko lang gamitin ang mahika, agad na umupo si Vanessa, patalikod sa ating bida, at habang si Ghislaine, nakakross ang mga binti, ay umupo sa likuran ni Vanessa. Tahimik ang dalawa, parang may inaantay na hindi mabanggit na sagot mula sa hangin na pumapaligid sa kanila. Matapos ang ilang saglit, hinayla ni Vanessa ang tali sa kanyang leeg, para mapaluwag ang kanyang damit. Ang mga daliri niyang dahan-daang tinatanggal ang mga butones sa likuran ng kanyang damit, tila may isang kaharian ng mahika ang magbabakbakan magsisimula ng maglinang. Tumingin ng seryoso ang ating bida sa likod ni Vanessa, habang marahang nagbulong sa sarili. Sa nakaraan kong buhay, ikaw, may parehas na mata na gaya sa akin. Pagsisisi, puot, at pagkamuhi, isa-isang sumilay sa kanyang isipan ang mga alaala ng nakaraan, ang kinasadlakan ni Vanessa, ang kapalarang hindi niya malimutan. Ninais mo ang walang katapusang mahika, at nahulog ka sa isang walang katapusang bangin. Natuto ka ng isang teknik sa mana cultivation na hindi alam kung saan nagmula. Isa kang naging sakuna, pinapatakbo ng purong instinto, at sinunog mo ang lahat ng hamarang sayo.
Sa harap ng ating bida ay ang di maikakailang kabig-bighanang anyo ni Vanessa, isang katawan na mahubog. Sa kanyang isipan, tiyak ang kanyang pakay habang buong loob na nagwika sa sarili. Ngayon, nandito na ako, aniya, puno ng tapang at determinasyon. Ang pagpapatuloy ng kanyang iniisip, kaya hindi ka na muling mahulog sa bangin na iyon. Habang binibigkas ang pangakong ito, marahan ngunit madiin niyang pinakawala ng enerhiyang nakapaloob sa kanyang katawan. Mula sa kanyang paligid at kamay, unti-unting sumiklab ang bughaw na sinag, isang liwanag na humulma sa kanyang mata at nagbigay puwersa sa bawat titig na ipinukol sa likuran ni Vanessa. Same time siyang nagwika sa sarili, iaabot ko ang aking kamay. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng determinasyon habang buong puso siyang nakatuon sa pagsasaayos ng mana ni Vanessa. Sa kabila nito, mababakas sa mukha ni Vanessa ang matinding hirap, isang ekspresyon ng sakit na tila hindi maipaliwanag. Ang bawat ugat sa katawan ni Vanessa ay nagmistulang isang puno na may masalimuot na sistema ng mga ugat, dumadaloy dito ang liwanag ng buhay. Habang nakalapat ang mga kamay ni Ghislaine sa kanyang likod, ang bughaw na enerhiya ay unti-unting gumagapang sa bawat sulok ng katawan ni Vanessa, tila isang ilog na nagbibigay buhay. Ngunit ang sakit ay hindi maikukubli. Ang mukha ni Vanessa ay balot ng matinding paghihirap, ang kanyang mga ngipin ay nagngingit-ngit habang pilit niyang nilalabanan ang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Napapaungol siya sa sakit, halos hindi niya makayanan ang patuloy na pagdaloy ng enerhiya. Sa gitna ng lahat, sumigaw ang ating bida, "Isarado mo ang iyong bibig." Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad. Ang daluyan ng mana ay magkakabuhol-buhol kung hindi mo ito gagawin. Nagulat si Vanessa, ngunit pilit niyang sinunod ang utos sa kabila ng matinding sakit. Isang seryosong ekspresyon ang makikita sa mukha ng ating bida habang patuloy niyang tinuturuan si Vanessa. Ang mana sa loob ng katawan mo ngayon, akin na. Aniya, puno ng tapang. Huwag mong hayaang mawala ang pakiramdam na yan. Mag-focus ka sa pagdama ng daloy ng mana hanggat kaya mo. Sa kabila ng hirap, makikita si Vanessa na nakayukom ang kanyang mga kamao, pilit dinadama ang bughaw na enerhiyang pumapasok sa kanyang katawan. Ang kanyang noo ay nakakunot sa matinding konsentrasyon habang ang bawat ugat sa kanyang katawan ay nagliliwanag, at ang bughaw na enerhiya ay tila sumasabog sa paligid, nag-iiwan ng isang aura ng kapangyarihan. Makikita si Vanessa na same time na dinadama ang pagdaloy ng mana sa kanyang katawan. Hindi makeably sa kanyang mukha ang patuloy na paghihirap na nararamdaman, isang ekspresyon ng sakit na tila sumasalamin sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Turan ng ating bida, ang agos ng mana ay kumakalat sa bawat sulok ng iyong katawan. Ang kanyang tinig ay puno ng tiwala at gabay. Umiikot ito sa gilid ng iyong katawan, patuloy niya, habang maingat na sinusubaybayan ang daloy ng enerhiya. Makikita ang mga ugat ni Vanessa na nagsisilbing daluyan ng mana, dahan-daang naayos at patuloy na pumupunta sa isang tiyak na bahagi. Ang bawat galaw ng enerhiya ay tila may layunin, hanggang sa ito ay makaabot sa sentro ng kanyang katawan. Sa sandaling iyon, isang bulag na nagliliwanag na sinyen na kulay ang bumalot sa katawan ni Vanessa. Ang bughaw na ilaw ay nagmistulang sumasabog mula sa kanyang mga mata, nag-iiwan ng isang aura ng kapangyarihan na hindi maitatanggi. Sa isang iglap, isang nakasisilaw na bugzo ng enerhiya ang kumalat sa buong silid sanayan. Ang bughaw na liwanag ay tila sumabog, gumagapang at sumasalamin sa bawat sulok ng silid, habang ang ating bida ay patuloy sa kanyang ginagawa, walang alintana sa matinding paghihirap na nararamdaman ni Vanessa. Habang sumasabog ang enerhiya, muling nagbalik sa alaala ni Vanessa ang nakaraan. Isang eksena ang sumagi sa kanyang isipan, isang batang babae, nakadungaw at tila may inuusisang bagay sa malayo. Sa pagitan ng kanyang pananariwa, narinig niya ang tinig ng isang talakayan mula sa lumang silid. Ang ibig mong sabihin, ipapahinto mo ang pagsuporta. Alam mo ba talaga ang iyong mga sinasabi? Isang malakas na tinig ang sumigaw, puno ng tensyon. Makikita ang isang lalaki na may hawak na baston, tila kapareho ng sangayon ni Vanessa, habang nakaharap ito sa hangal na si Hubert. Sa mariing saad ng lalaki, si Vanessa ay may talento. Pagkatapos, ang mga salitang nagbigay timbang sa sitwasyon, kung wala ang batang babae, may papatunayan ba natin ang regularidad ng mga particle ng mana na nagiging kapangyarihang mahika? Tumugon si Hubert, ngunit ang kanyang tinig ay nag-aatubili.
Aaminin ko, pero parang may mali, alam mo. Ang sabi niya, waring nagdadalawang isip. Hindi mo ba ito nakikita ng malinaw, Renato? Ang tao na kausap ni Hubert ay walang iba kundi ang kanyang guro. Ang taong gumabay sa kanya at nagturo sa kanya ng lahat ng kanyang nalalaman si Renato. Hindi maialis ng batang Vanessa ang kanyang tingin sa maliit na siwang, nakikinig sa usapan. Narinig niyang muling nagwika si Hubert, kahit gaano siya katalino, kung hindi siya makagamit ng kahit anong mahika, maaari ba talaga siyang tawaging mahikera? Galit na tumugon si Renato, "Pasiga, Hubert, ano ba ang sinasabi mo?" Muling nagsalita ang master ng tore. Saad niya, "Ang ibig kong sabihin, kahit anong gawin mo, wala nang higit na lalabas." Habang pinagmamasdan ng eksenang ito mula sa kanyang nakaraan, naramdaman ni Vanessa ang hapdi ng alaala, isang masakit na pagkukulang. Mababakas sa mukha ng batang. Siya ang paglabas ng luha, isang alaala na puno ng sakit sa damdamin. Kasabay ng pait ng alaala, narinig niya ang isang pamilyar na boses na humihingi ng tawad. Sa paglingon ni Vanessa, nasalayan niya ang nakaraang sarili, umiiyak sa harap ng kanyang master. Pinagmasdan niya ito, bawat hikbi, bawat pighati, na parabang bumabalik ang lahat ng emosyon. Sa pagitan ng kanyang hikbi, wika ng batang Vanessa, "Kung sana mas naging mas magaling ako. Hindi mo sana kinakailangang iwan ang Magic Tower." Hinawakan ni Renato ang maliit na ulo ni Vanessa, saka maingat na sinabi, "Hindi ako umalis sa Magic Tower. Ako'y maglalakad, magsasagawa ng paglalakbay upang matuklasan ang paraan para magamit mo ang magic." Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, nanatili ang lungkot sa mga mata ni Vanessa, isang kalungkutan na tila dumadampi sa papaalis guro na siyang naging haligi ng kanyang pagkabata. Bago tuluyang umalis si Renato, nagbigay ito ng huling habilin, mga salitang magmamarka sa musmos na damdamin ni Vanessa. "Itaas mo ang iyong ulo, tumingin sa kalangitan," wika niya, puno ng pagmamahal at pananabik, mariin niyang idinagdag. Walang lugar sa mundong ito kung saan ang kadiliman ay nananatili magpakailanman. At sa panatag ngunit matatag na tinig, muli siyang nangako. "Pinapangako ko sa iyo." Sa unti-unting pagliwanag ng paligid, isang kamay ang iniunat, tila umaabot kay Vanessa, puno ng pag-asang hindi pa tuluyang namamatay. Sa harap niya, si Vanessa, naguguluhan, ngunit may namumuong liwanag sa kanyang mga mata, parang napagtanto niya, ang liwanag na matagal na niyang inaasam ay si Ghislaine pala, ang ating bida. Hindi siya nag-atubiling harapin si Vanessa ng buong sigasig. Sa likod niya, isang gintong liwanag ang sumiklab, animoy isang araw na sumisilang mula sa gabi ng pagdurusa. Ang kanyang kamay, umaabot, hindi upang pilitin, kundi upang ialok, ang pag-asa. Sa malamlam na mga mata, tahimik na nakatingin si Vanessa. Sa bawat tibok ng kanyang puso, unti-unti niyang inilalapit ang sarili, tila ba tinutulak ng hindi nakikitang puwersa, o marahil ng pag-asang matagal nang nawala. Marahan niyang iniunat ang kanyang kamay, patungo sa kamay ng ating bida. Ito man ay tila isang ilusyon, isang imahinasyon, alam ni Vanessa sa kaibuturan ng kanyang puso na totoo ang sinasabi ng kanyang master. Tama siya, dahan-dahan niyang inabot ang kamay ng ating bida. At sa mismong sandali ng kanilang pagdampi, isang nakakasilaw na liwanag ang biglang kumalat sa paligid. Isang liwanag na tila sumisigaw ng bagong simula. Sa mahinang tinig, narinig ang bulong ni Vanessa. "Kahit sakin pala, ang ilaw ay." Ngunit bago niya pa man lubusang matapos ang iniisip, ang kanyang katawan ay biglang nanghina. Tuluyan siyang nawala ng malay at napahandusay sa malamig na sahig. Mapapansin ang isang liwanag na nakapwesto sa kanyang puson. Ito ay napakaliwanag na puting ilaw. Tila ba dahan-dahan siyang naduduyan sa kapaguran. Mahimbing siyang nakahiga, napapalibutan ng mga kumakalat na enerhiya. Nagbago ang tagpo, sa isang bahay na gawa sa kahoy, na may dilaw na liwanag na sumisilip sa mga binta, maririnig ang ingay ng mga hiyawan. Ang lugar ay napapalibutan ng mga puno, tila isang tahimik na kanlungan na ngayon ay puno ng kaguluhan. Sa gitna ng sigawan, makikita ang isang lalaking may malaking pangangatawan, nakikipagbuno sa isang nakabaluting kalaban. Hawak-hawak niya ang braso nito, pinipigilan ng isang pag-atake. Sa paligid nila, nakahandusay ang mga nakabaluting kalalakihan, tila mga biktima ng isang makapangyarihang puwersa. Isang lalaki ang sumigaw mula sa gilid, "Itong siraulong to, nakapagpatumba na ng 4.
May pagkamangha sa boses nito. Anong klaseng halimaw yan? Sambit pa ng isa, habang ang kanilang mga mata ay nakatuon sa mandirigma. Sa gitna ng kaguluhan, ang mandirigma ay may mapang uyam ng ngiti na puno ng yabang. Halika na, mga mahihina. Masaya, niyang winika, ang kanyang boses ay puno ng pangpanlilibak. Akala mo ba kaya mo akong hiwain gamit ang mga metal na laruan na yan? Sigaw nito. Isang nakabaluting lalaki naman ang humarap sa matipunong mandirigma, dumausdos ito ng mabilis, handang maglunsad ng mabagsik na pag-atake. Huwag mo akong patawanin, sigaw niya, puno ng yabang at galit. Ngunit ang matipunong lalaki ay nanatiling kalmado, hindi gumalaw, tila inaantay lamang ang paparating na pagsugod. Sa isang iglap, umiwas ang mandirigma sa patusok na pag-atake. Sa isang mabilis at maingat na galaw ng kanyang paa, nailihis niya ang armas ng kalaban habang mahigpit na hawak ang braso nito. Sa isang makapangyarihang kilos, inangat niya ang nakabaluting lalaki mula sa lupa, parang laruan lamang sa kanyang mga kamay. Isang nakakayanig na hampas ang sumunod, at ang katawan ng kalaban ay bumagsak sa lupa ng may nakakayanig na tunog. Sa lakas ng impact, ang kanyang mga mata ay tila nagputi, at ang sakit ay malinaw na mababakas sa kanyang mukha. Sa likod ng matipunong mandirigma, isang nakabaluting lalaki ang biglang sumulpot, naghahanda ng suprisang pag-atake. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa galit habang inaangat ang armas para sa isang mabagsik na pagwasiwas. Ngunit agad itong napansin ng mandirigma. Sa isang mabilis na sulyap, isang mapang uyam na ngisi ang sumilay sa kanyang labi. Sa halip na magmadaling umiwas, ginamit niya ang katawan ng nakabaluting lalaki na kanina lamang ay inihampas niya sa lupa. Parang laruan, inihampas niya ito tungo sa paparating na kalaban. Ang dalawang kabalyero ay nagtama ng may nakakayanig na lakas. Sa kanilang pagtama, ang papasugod na lalaki ay napangiwi sa sakit ng pagkakatama sa kanyang tagiliran. Sa lakas ng paghampas, ang dalawang kabalyero ay napatalsik palabas ng lugar ng labanan. Ang mga kahoy na balakid ay nagsitaksikan, kasabay ng pagbagsak ng dalawang lalaki na ngayon ay magkapatong sa labas. Ang matipunong mandirigma ay humarap sa kanila, kalmado ngunit puno ng pagmamalaki. Pinagpag niya ang kanyang mga kamay, na tila nagpapakita na ni isang patak ng pawis ay walang damapo sa kanya mula sa labanang iyon. Hindi pa nga ako halos nag-iinit, pero tamba na kayo, sambit niya, puno ng pang-aasar at pang-aalipusta. Samantala, ang dalawang kasama ng mandirigma ay nag-uusap ng may yabang sa gilid. Tulad ng inaasahan sa ating nakatatandang kapatid, ikaw ang pinakadakilang mandirigma ng ating panahon. Sabi ng isa, puno ng paghanga. Ang mga uod na ito, dagdag pa ng isa, tumatawa, naglakas loob pang gambale ng handaan natin. Sa loob ng toha ng inuman, makikita ang isang lalaki na may dilaw na buhok at kasuotan, tila walang pakialam sa kaguluhan sa paligid. Payapang lumalagok siya ng kanyang inumin, hindi man lang nag-abala ng tensyon ng nagaganap na laban. Samantala, ang matipunong mandirigma ay nagyabang, wala na sa paligid ang makakapidyaw sa atin. Ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw, puno ng kumpiyansa at tapang. Isang malakas na pagbagsak ang naganap sa lamesa nang ipagpatuloy ng lalaking nakadilaw ang kanyang mabilisang pag-ubos ng inumin, gamit ang isang bar aisles bilang inuman. Ang tunog ay yumanig sa buong silid, ngunit nanatili siyang walang pakialam. Paglipas ng ilang minuto, sa labas ng bahay inuman, sa ilalim ng bilog na buwan, nakahiga na ang lalaki na may dilaw na buhok sa lupa, tila ninanamnam ang katahimikan ng gabi. Ang paligid ay nagbibigay ng payapang tanawin, sa tabi ng dumadaloy na katubigan. Sa kanyang harapan, makikita ang pamungwit, parang sinasariwa niya ang sining ng paghuli ng isda habang nagpapahinga. Maya-maya, ang katahimikan ay naputol ng mga papalapit na hakbang mula sa itaas ng kanyang kinahihigaan. Isang lalaki na may mahabang abong kasuotan ang lumitaw, puno ng misteryo. Sa banayad na tinig, nagtanong ito, maayos ba ang pag-eensayo mo? Sa isang saglit, tumugon ang lalaki na may dilaw na buhok, may bahid ng casual na tono at nagtanong, ano ang kailangan mong sabihin? Ito ay utos ng pagpapadala mula kay Conde Desmond. Saglit itong tumigil, saka marahang binanggit ang pangalan. Panginoong Victor. Ito pala si Victor ang naatasang pamunuan ang pagsakop sa teritoryo ng Perdiem. Walang imak pa rin ang lalaking nakahiga, tahimik, tila ba may malalim na iniisip.
Nanatili siyang walang kibo, ngunit matapos ang ilang sandali, tumayo ito. Dahan-daang iniangat ang kanyang kasko. Agad niya iyong isinuklab sa ulo, walang salita, walang emosyon. Maingat na kumilos at unti-unting naglakad paakyat. Papalapit sa loob ng bahay inuman, bitbit ang kanyang pamungwit, mahinahon siyang nagsalita. Fiona, makikita ang tanawin, ang mga mandirigmang kanina lamang ay mayayabang at maingay, ngayon nakahandusay, duguan, at wala ng mga buhay. Isang nakakakilabot na tagpo ng katahimikan at kamatayan. Sa malamig at nakakapanindig balahibong tinig, habang ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng mapanganib na dilaw, siya'y nagsambit. Halos mamatay na rin ako sa sobrang pagkabagot. Hanggang dito na lang po muna mga kazens ang ating kwento tungkol sa ating bida na si Ghislaine. Sana po ay nagustuhan ninyo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, i-like, at i-share ang ating video. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta.